sama-sama pag-aaral ng banal salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal po Jesus. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng pinakamamahal po Jesus Kristo. Mahal na Panginoon, kami po minsan pa nagpapaabot, muli na aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong paglangis, paggabay sa mga naunang bahagi ng gawain sa lugar nito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Marapot kang papurihan pasalamatan, mahal na Panginoon, lalo tigit sa banal na presensya, minsan pa binuhos at patuloy na ibubuhos sa aming kalagitnaan, nagpapatunay na ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng pasalita, mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala po kong magagawa bagong lahat. Kami po minsan pamuning kapatawaran sa lahat ng pagkukulan namin sa iyo, mga bagay ng sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa banal na pangalubusan niyo pong patawarin po sa amin. Sa pangungot pa namin po na aming ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almeda, mahal na Panginoon, patuloy kabahabagan ng po sa amin. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, sa iyo lamang po akong humihingi ng kahabagan, mahal na Panginoon, karunungan, mahal na Panginoon, sa iyo patuloy ipaunawa ang banal na mensahe, mahal na Panginoon, ibang salita sa hapon sa lahat, mga kapatiran naririto, maging sa lahat ng mga baguhan, mahal na Panginoon. At sa iyo makamayang pangalan, mahal na Panginoon, Jesus, aming sama-samang sinasaway, lahat ng mga hadlang sa makaligitnaan, cast out in the name of Jesus, bind the power of darkness in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo pong lahat ay makaupo, mga minamahal, at we give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God and only Savior, in the name of our Lord God and only Savior, there's Jesus Christ. Amen. Ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay naririto at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang palakpak po na masayang nagdiriwang ng 28 years of God's goodness, mga minamahal. Awesome power sa ating buhay, mga minamahal, sa lugar nito ng San Fernando. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. And we always give on honor the prophet of our loving God, ang tao ng Diyos na ginamit para sa ating kaligtasan. Praise the Lord, our beloved and world pastor, Evangelist Will D. Almeda. Praise the Lord, our his Papa. And napatuloy din po natin inaalala ang kanilang mga gintong mga aral. Praise the Lord, maging ang ating beloved stand pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord, hallelujah. Nasa pamamagitan ng kanilang mga pangangaral ay patuloy po tayo, mga minamahal na pinagtitibay sa ating pananampalataya at pagsunod sa dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati rin po, mga minamahal, at paggalang sa buong sambayanan po nating ginagalang mahal pastor, mula po sa panganay, sa pangunan po ng ating beloved Ate Peach, beloved Minister June, beloved Ate Tet, beloved Bishop Luke Smith, praise the Lord, sa dako ng Indiana, praise the Lord, ating beloved Minister Paul, beloved Tin, praise the Lord, ating beloved Mr. Rick, beloved Ate Lalay, maging sa lahat po ng mga anak, maging sa lahat ng mga manugwang, praise the Lord, mga in-laws, hanggang sa kaapu-apuhan ng ating beloved pastor, maging sa ating beloved wife, beloved Lots, praise the Lord, na sa kasalukuyan ay nanonood din po sa atin, mga minamahal, ay nakaantabay sa ating live stream. Praise God, hallelujah. Maging sa lahat po ng mga manggagawang na atasan upang pangasiwaan ng banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito, sa buong sambayan po ng ating beloved preacher Joel Sikat, maging sa lahat po ng mga ngaral, mga prayer warriors, mga volunteers po, mga minamahal, mga workers, mga outside workers, mga preachers, na patuloy po na ginagamit ng ating dakilang Diyos upang tayo po ay pangalagaan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito, maging sa mga kalapit na mga lugar, mga nakiisa po ng mga manggagawa, pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos, maging sa lahat ng mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iba't ibang mga lugar, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga kapatiran at sa lahat po ng mga baguhan naririto. Welcome to the royal family of God, to the church of our loving God and Savior, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord, na imbag nga aldaw, na imbag nga rabi kadaktay. Amin, amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na nagmayat nga din ganjay mensaheng ng interpima ni Apong Mayor tayo. Amen. It's a proof, mga minamahal, that God ordains government. Amen. Or the governance. Amen. It is the Lord that ordains people. Therefore, it is the Lord that ordains His church. Amen. The more kung ang sanlibutan, mga minamahal, ay ino-ordain ng malapay noon ang nagtatalaga, mga minamahal, ng kung sino ay mga namumuno, how much more sa banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. Ang malapay noon ang nagtatalaga ng mga tao na makakandili at pangangalaga sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At tayo ay napakapalad, mga minamahal. Bakit natin palaging sinasabi na sa banal na iglesia ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tayo ay mapalad sa mga mapalad? Bakit, mga minamahal? Tayo ay pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagtalaga ang ating pinakamamahal na Panginoon ng isang tao ng Diyos,
Amen, na malapit sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating pinakamamahal, ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, may minamahal. Amen, kaakibat na ating blessed pastor, Lina C. Almeida, sa pamamagitan ng kanilang mga pangangaral at mga panalangin, tayo mga minamahal ay patuloy na tumatatag at patuloy na tumatayo sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nararapat, mga minamahal, sabi na ba na kasulatan, nararapat na sila bigyan ng dobleng paggalang. Amen? At dobleng pagrespeto. Lahat po yan ay biblikal. Lahat po yan ay ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng mga isinasagawa po natin dito sa banal na iglesia ng ating dakilang Diyos ay naaayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil naging maingat po ang ating beloved parents in the Lord sa pagtuturo, alin ang katuruan ng tao at alin ang katuruan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At walang ibang pinangaral ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kundi ang purong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayong lahat po, mga minamahal, ay nakinabang. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na dahil sa kanilang pag-ibig, sa kaligtasan ng bawat kaluluwa, mga minamahal, kanilang inibig ang unang-una ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa kanilang marubdob na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, kanila po naramdaman kung paano mahalin ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kaya maging mga minamahal ang mga sanlibutan ay kanilang isinasama sa kanilang mga panalangin. Tayo noon, mga minamahal, ay mga pariwara, mga minamahal, mga walang mararating sa buhay, mga minamahal, lumalangoy sa kasalanan. Subalit dahil sa kanilang mga panalangin, sa unang panalangin natin ginagalang mahal pastor, mga minamahal, tayo ay na kanilang naabot. Amen? Sa kanilang pagsusumikap na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo ay naabot ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And now we are celebrating 28 years ago, mga minamahal. Amen? Dahil sa kanilang pag-ibig sa kaligtasan ng bawat kaluluwa, mga minamahal, 28 years ago. Amen? Dumating ang kaligtasan, dumating ang ebanghelyo, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako ng San Fernando, mga minagkaroon ng krusada, mga minamahal, sa pagsusumikap ng ilang mga pamilya, mga minamahal na naligtas. Dito sa San Fernando, mga minamahal, mga naligtas sa dako ng Agoo, mga minamahal, sila nagpatuloy. Dumadalo sa dako ng Baguio City, mga minamahal. At dahil sa kanilang kasigasigan, mga minamahal, amen? Dahil sa kanilang kasigasigan na nakita nila ang pag-ibig ng ating ginagalang mahal pastor sa kaligtasan na mas marami pang kaluluwa, mga minamahal. Amen? Tayo ngayon ay naabot ng mga panalangin na ating ginagalang mahal pastor. Umabot ang panalangin, mga minamahal, ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos sa San Fernando City, mga minamahal, at nagkaroon na rin ng regular na gawain dito. And now we are celebrating 28 years of God's goodness. Amen? Amen? Tayo, mga minamahal, lahat tayo ay naging bunga ng kanilang mga panalangin. Kaya sino hindi magbibigay ng dobleng paggalang at pagrespeto? Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung may nagsasabi, mga minamahal, na ibang mga sekta o ibang mga denominasyon, ibang mga pananampalataya na hindi nila nauunawaan kung yung reverence natin, yung pag-honor natin, mga minamahal, maaaring hindi nila naramdaman. Yung ganoong mga pagpapalang espiritual na ating nararamdaman bilang mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Amen! Dahil ganoon na lamang ang ating pag-intindi at pagmamahal sa salita ng ating pinakamamahal, and that is what we are applying. Amen. Kaya sinasabi nila, masyado naman na atang mataas ang pagtingin ninyo sa inyong pastor. Hindi po mataas na pagtingin, mga minamahal. Mataas na paggalang. Amen ang ating pinagkakalob dahil ginamit ng ating dakilang Diyos para sa ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, kahit na pinagpahinga na ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang ating ginagalang mahal pastor, patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin pa rin ng ating ginagalang mahal pastor. Everybody shall praise the Lord. Amen. Napapatunayan ng bawat mananampalataya yan, mga minamahal, sa kanilang mga panalangin kung gaano ka-epektibo, amen, ang mga unang mga panalangin ng mga tao ng Diyos. Amen. Maging sa kanilang mga panaginip, sa kanilang mga visions, ay patuloy nilang nakikita, mga minamahal. Ibang mga kapatiran natin sa ibang mga outstations, mga minamahal, sa kanilang mga panaginip, sila ay pinapangaralan pa rin ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor. Yung mga tumalikod, mga nanlabig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago kunin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating ginagamal pastor, bago umuwi sa piling ang ating pinakamamahal na Panginoon, sila ay pinangaralan sa kanilang mga panaginip na sila ay magbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon because they are anointed by our loving God. Everybody shall praise the Lord. Amen. Hindi man natin nakakapili, mga minamahal, nakakasama
o nakakadaong palad, mga minamahal, ng harapan ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal, ipinaparamdam sa atin ng ating dakilang Diyos na sila, mga minamahal, ay kanyang abang mga lingkod, mga minamahal nilang isang lingkod ng ating dakilang Diyos. Sa paano mga pamaraan, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating mga panaginip, sa iba't ibang mga kapamaraan ng mga minamahal, ating nararamdaman kung paano sila inanoint ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At ano ang kanilang mga pangangaral, patuloy na pangangaral? Simula mga minamahal, nung itinayo ang banal na iglesyang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, walang ibang ipinangaral ang ating ginagawa ng pastor, kundi mga minamahal ang pahalagahan, ang kaligtasan na ating nakamit mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. We have to work out our own salvation with fear and trembling. Amen? Walang sawa na patuloy na ipinapangaral ng ating ginagawa ng pastor, ating beloved stand pastor, mga minamahal, ang ngayon, mga minamahal, patuloy din pinapangaral. Amen? Ng ating beloved children, ng mga mangangaral, mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito, na patuloy natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may pakot at panginginig. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit tayo nagsasakripisyo, mga minamahal? Apay nga, uray no adati trabaho tayo, mga minamahal, uray no nabanbanlog tayo, mga minamahal, iti ang aming arabidan tayo every day of our life, pinipili natin, pinagsusumikapan natin na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil ipinangaral sa ating mga minamahal ng ating beloved friends in the Lord, ng banal na iglesyang ito, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, that we have to work out our own salvation with fear and trembling. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ibang mga pangangaral, sabi nila, hindi ba sapat na ikaw ay maniwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi ba sapat na ikaw ay manampalataya at ikaw ay maliligtas na? Mga minamahal, ang kasagutan po dyan, mga minamahal, ay nasa sa Biblia. Amen? Amen. Dahil kung sapat na lang ikaw ay manampalataya, mga minamahal, paano ng ibang mga bersikulo sa banal na kasulatan na nagsasabing, you have to work out your own salvation? Amen. Kung sinasabing salvation ay magtatapos lamang sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pagtitiwala sa mahal na Panginoon, o ikaw ay naniniwala, o I believe in the Lord, I have faith in the name of Jesus Christ, I believe in the Lord God. Sapat na po ba yun, mga minamahal, na ikaw maliligtas, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, we have to work out our own salvation. Salvation ang dapat nating i-work out. Bakit? Dahil ang kaligtasan ay nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay ipinagkaloob na libre ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating mga magbubuting gawa na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen? Dahil wala ni isa sa atin, mga minamahal, ay pwedeng makagawa ng mabuti kung wala ang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kaligtasan ay nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang nabayubay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, for God so loved the world. Ang ating dakilang Diyos Ama, mga minamahal, dahil mahal niya ang sanlibutan, mga minamahal. Bakit niya pinahayag ang kanyang pagmamahal? Nagmula, mga minamahal, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, dito ipinakita ng ating dakilang Diyos kung gaano niya kaibig pa rin ang kanyang mga nilalang. Bagamat nagkasala si Adan at saka si Eva, kaya nga tayo, mga minamahal, innate, yung human nature natin, tayo ay mga makasalanan na. Hindi pa tayo isinila, mga minamahal, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, tayo ay mga makasalanan na. Dahil yan, mga minamahal, sa kasalanan ng ating ama at ina na si Adan at saka si Eva. Subalit, mga minamahal, ipinahayag na ng ating dakilang Diyos. Nung sila ay nagkasala, amen, ipinahayag na ng ating dakilang Diyos kung gaano pa rin niya kaibig ang sanlibutang ito, mga minamahal. Gumawa siya ng plano, mga minamahal, upang tayo pa rin ay magkaroon ng pag-asa na makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun yung kapahayagan ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Totoo, mga minamahal, na may Diyos Ama. Totoo rin, mga minamahal, that He gave His only begotten Son, mga minamahal. Amen. The Son of God. Pero hindi ibig sabihin nito, mga minamahal, na dalawa ang Diyos, mga minamahal, dahil meron lamang nag-iisang Diyos, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Yung sinasabi, mga minamahal, that He gave His only begotten Son, yun yung manifestasyon ng ating dakilang Diyos. Ang Espiritu, mga minamahal, kailangan niya mag-manifest in the form of flesh, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil kailangan may sakripisyo. Kailangan mayroong dugo na dumanak, mga minamahal. Dahil sa pamamagitan ng dugo lamang na tayo, mga minamahal, ay magkakaroon o tayo ay matutubos sa ating mga kasalanan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That's why God, the Spirit, the Holy God in the form of Spirit has to manifest in the form of flesh. Amen? At yung declaration na Son of God, mga minamahal, yun yung kanyang deklarasyon in a manifestasyon ng ating dakilang Diyos Ama, amen, in the form of flesh. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung tayo ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Sa kanila na hindi sasampalataya at maniniwala, mga minamahal, perdition, mga minamahal, sa impyerno ang patutunguhan. Amen. Everybody shall praise the Lord. That's the start of salvation. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating paggawa ng mabuti. Gaano man kabuti ang ating kapitbahay, ang ating kapwa, mga minamahal, kahit na gaano kabuti ang kanilang ginagawa, mga minamahal, kung walang kaligtasan, kung hindi nila tatanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, walang kaligtasan sa kanila. Walang kaligtasan sa ating, mga minamahal. The only time na magkakaroon ng kaligtasan ng bawat sa atin ay kung tatanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, tayo ay sasampalataya, mga minamahal, the 4 reglaments of salvation na ipinahayag sa atin, itinuro sa atin ng Banal na Iglesyang ito, mga minamahal, kaya tayong lahat noon, mga minamahal, nung tayo ay baguhan, at kung may mga baguhan man dito, mga minamahal, yun din po yung inyong gagawin. Kayo ay lalapit sa banal na altar ng ating dakilang Diyos. Amen. Hihingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Aaminin na tayo ay mga makasalanang mga nilalang ng ating dakilang Diyos at tayo ay sasampalataya sa nag-iisang Diyos. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. At pagkatapos niyan, mga minamahal, tatanggap tayo ng bautismo sa tubig. Tayo ay ilulubog, mga minamahal. Bakit sinabi ng Banal na Kasulatan na kailangan tayong malubog sa tubig, mga minamahal? Dahil yan ay simbolismo na tayo ay lilinisin, mga minamahal. Lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paglubog natin sa banal na tubig, mga minamahal, lilinisin ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan. Pag-angat natin, mga minamahal, sa tubig na yan, mga minamahal, kahit na anong klaseng tubig pa yan. Amen? Amen. Amen. Hindi kailangan, mga minamahal, na mineral or distilled or purified water yan, mga minamahal. Kahit na anong klaseng tubig yan. Kahit na napakaruming tubig yan, mga minamahal. Amen? Ang River Jordan or Jordan River ay pinakamaruming tubig yan, mga minamahal. Pero yan ang ginamit ng ating dakilang Diyos sa pagbabautismo. Amen. Amen. Kaya kahit na anong klase ng tubig yan, mga minamahal, ay pababanali ng ating dakilang Diyos. Amen? Paglubog mo, mga minamahal, pag-angat mo, ikaw ay bagong nilalang, sabi ng Kasulatan, mga minamahal. Doon pa lamang tayo tatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Dahil doon papasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso. Kaya nung nabautismo, nang ipinakita ng ating mahal na Panginoong Kristo, ang halimbawa nung siya ay tumanggap ng bautismo. Dahil marami nagsasabi kung totoong Diyos ang mahal na Panginoong Kristo, bakit kailangan niya mabautismohan? Amen? Dahil kailangan ipahayag ng ating dakilang Diyos kung paano maligtas o magkamit ng kaligtasan ng isang tao. Amen? Kaya kailangan niya ipakita, mga minamahal, na importante ang pagbabautismo o paglubog ng isang nilalang ng isang makasalanan sa tubig. At pagkatapos nun, mga minamahal, ay bumaba ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, in the form of dove. Amen? Doon din po, mga minamahal, kapag tayo nabautismoan, pag-angat natin, doon na papasok, doon pa lamang papasok ang Espiritu ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Dahil nilinis na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya mapapansin po natin, mga minamahal, kung ating alalahanin, kung paano tayo niligtas, paano tayo nabautisman, mga minamahal, nung tayo ay umangat sa tubig, mga minamahal, may kakaiba tayong naramdaman. Everybody shout amen. Sino ang nakaramdam ng kakaiba nung sila umangat na sa tubig, mga minamahal? Iilan lang, mga minamahal. Amen. Sino ang nakaramdam ng ibang pakiramdam mula sa Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon nung sila ay umangat sa tubig? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung iba, mga minamahal, yung unspeakable joy. Amen. Yung iba, mga patotoo, parang gusto na nilang yakapin yung kanilang mga kaaway. Pag-angat nila ng tubig, grabe yung pagmamahal na kanilang naramdaman. Grabe yung pagpapatawad, mga minamahal. Yung iba, yung may mga dating sama ng loob, mga hatred sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapitbahay, kanilang mga kaaway. Nung sila, mga minamahal, ay nilubog at umangat, mga minamahal, nawala yun, mga minamahal, ang kanilang naramdaman ay pag-ibig. Amen? Parang gusto na nilang hayuan, mga minamahal. Bakit? Dahil pumasok na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung Espiritu na yan ang nanananahan sa bawat puso natin hanggang sa mga kasalukuyan. Everybody shall praise the Lord. At yun yung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon that we have to work out. Nasa sa atin na ang kaligtasan. Nasa sa atin na ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. All we have to do is to work it out. Basahin po natin ang unang talata po natin. Philippians chapter 2 verse 12 up to 19. Habang binabasa ko po ito, mga minamahal, bagamat ito po, mga minamahal, ay bilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, mga minamahal. Habang aking binabasa ito, mga minamahal, naalala ko ang mga pangangalan ng ating beloved friends in the Lord. Nung sila pa, mga minamahal, ay may kalakasan at nabubuhay pa, mga minamahal. Amen? Patuloy na pinapangalan, hindi natin alam, mga minamahal, darating palang araw na magkakatotoo ang mga salitang ito, mga minamahal, na kanilang din binitiwan at ipinangaral sa ating mga minamahal. Ating pong namnamin ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga talatang ito. Praise the Lord. Hallelujah.
Dito po sa Pilipos, Kabanatang 2, talatang 12 hanggang 19. 12 hanggang 18, praise God. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano inyong lagi pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Alright, amen. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang laing liko at masama. Nasa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. At sa ganyan ding paraan, kayo'y nakikipagkatuwa naman at nakikigalak sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po ba tayong Ilocano dito? Praise the Lord. Amen. Wala po. Praise God. Hallelujah. Amen. Kung ating isa-isahin, mga minamahal, ang talatang ito, mga minamahal, ang tagubilin ni mahal na Apostol Pablo na si Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, mga minamahal. Amen. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakakulong. Amen. Nung sa panahon, mga minamahal, na siya ay hindi alam na niya na nalalapit ang kanyang mga araw. Amen. Dahil si Apostol Pablo, tuwang-tuwa na siya, mga minamahal, kahit nasa kabila ng kanyang paghihirap, mga minamahal, andun pa rin ang kanyang pangangaral sa lahat ng kanyang mga pinangaralan. Ganon din po, mga minamahal, ang ating brother friends in the Lord, mga minamahal, walang sawa. Amen. Sa kanilang kalakasan, walang sawa, mga minamahal, walang tigil sa pangangaral at pagpapaalala sa bawat isa sa atin na niligtas na ng ating dakilang Diyos sa pananaglesyang ito, mga minamahal, na tayo ay paalalahanan, mga minamahal. Dahil darating pala ang panahon, mga minamahal, na hindi na tayo magkakasama-sama. Na darating pala ang panahon, mga minamahal, na isa-isa tayo, mga minamahal, na ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Amen? Ipagtrabaho natin na mga minamahal ang ating kaligtasan. Amen? Isugap po na nga ingutang agagayem, ano kasano, iti kanayon, apa nagtulnog nyo, iti adda kada kayo, at adapay kuma, iti awanak, iti danayo. Sabi ni Apostol Pablo, agtrabaho kayo as ipapasnek, kaya naan-anay, iti panagraem, kaya panagdayo yo iti Diyos, ang hingga ng awan, pagkurangan, iti panakaisalakan nyo. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ibigay daw natin ang buong-buo ang ating paglilingkod hanggang mga minamahal sa maubos ang ating kalakasan, hanggang sa tayo kukunin na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan natin ipagtrabaho, agingga ng awan, pagkurangan, iti panakasalakan nyo. Amen. Hanggang sa tayo, mga minamahal, ay matatagpuan ng ating dakilang Diyos na dalisay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng ating ginagalang mga pastor. Katulad ng ating Bilaos ng Pastor, wala silang sinayan ng araw sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw, mga minamahal, kanilang inibig ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po tayo, mga minamahal. Amen. At walang nais ang ating ginagalang mga pastor, ating Bilaos ng Pastor, mga minamahal. Amen. Kundi tayong lahat ay makalapit, mga minamahal, at makarating din naman, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi dito, mga minamahal, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa 13, mga minamahal. Amen. Kan kalayo ng aming agtrabaho, iti Diyos kada kayo tapno, pagbalinan na kayo, asi sa si aayat, ken madaanan, nga agtumpal, iti panggip na. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? It is the Lord. It is God, our loving God, that will work on our behalf. Hindi saganang atin, mga minamahal. Sabi ko nga, mga minamahal, mula nung pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa ating mga puso, it is always the Holy Spirit that is enabling us to do the will of God. Amen. Kaya kahit, mga minamahal, bagamat nasa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal, kung minsan, bilang Kristiyano, bilang nasa mundo, mga minamahal, at alam natin, mga minamahal, ang mundong ito ay marupok. Ang mundong ito ay makasalanan dahil ang mundong ito ay pagmamayari ng dyablo, ang kaaway, mga minamahal. Kung minsan, mga minamahal, natatalo tayo sa mga tukso ng kaaway, mga minamahal, nagkakasala tayo. Amen? Minsan, yung iba nawawalay, katulad ng ating narinig na patotoo kanina, mga minamahal. Nawalay siya sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit alalahanin natin, mga minamahal,
Sabi ng banal kasulatan, sapagkat ang Diyos ang gumagaw sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabubuting kalooban. Ibig sabihin, darating ang panahon pa rin, mga minamahal. Dahil pumasok ang Espiritu ng ating dakilang Diyos sa iyong mga puso, sa ating mga puso, mga minamahal. Bagamat yung iba'y napalayo, mga minamahal, yung iba'y napariwara, mga minamahal, gagawa ang ating dakilang Diyos ng kapamaraanan upang ikaw ay ibalik sa paglilingkod sa ating pinakamamalapain. Bakit? Dahil ikaw ay pinili. Dahil tayo binigyan na ng kaligtasan, mga minamahal, dahil tayo ay naturuan, mga minamahal, sa tunay na iglesia ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palapakan natin ating dakilang Diyos. Ganoon ka tayo kaswerte bilang mga tunay na anak ng malapay noon sa banal na iglesyang ito. Amen? Amen. Kaya huwag po tayo malumbay, huwag po tayo malungkot kung may mga loved ones po tayo na nanlabig, tumalikod. Darating ang panahon. Amen? Kung sila ay sumampalataya, naniwala, mga minamahal, na sila ay nagkaroon ng kaligtasan sa ating pinakamamalapain noon. Huwag lang nawa umabot sa panahon na natapos na yung kanilang buhay. Dahil wala na tayong magagaw doon, mga minamahal, yung appointed time ng isang tao. Dahil kung umabot yung appointed time, mga minamahal, na hindi sila nunumbalik, amen? There should be willingness, mga minamahal. Kahit na ilang paulit-ulit na i-remind sa kanila ng ating dakilang Diyos ang kanilang panunumbalik, kahit na paulit-ulit na gagawa ang ating dakilang Diyos ang kapamaraanan upang sila'y manumbalik sa paglilingkod, mga minamahal. Amen? At dumating na yung appointed time nila, mga minamahal, judgment will come for them. Amen? Amen. Bahala ang malapay sa kanila, mga minamahal. But, nasaan ang kanilang kaligtasan? Tanging ang Diyos, mga minamahal, ang sasagot niyan. Amen? Pero sa atin, mga minamahal, na alam natin ang salita ng ating pinakamamalapay noon, kailangan natin pag-ingatan ang kaligtasang meron sa atin habang may pagkakataon. Kung nangungusap pa sa atin ang ating pinakamamalapay noon, kagaya ng ating mga kapatid, mga minamahal, gumawa ng kapamaraanan ng ating dakilang Diyos upang siya'y manumbalik, mga minamahal. He recognized the call of the Lord for him to go back in serving the Lord. Amen? Amen? Dahil may mga taong nananalangin sa kanya, unang panalangin na ating ginagalang, mahal pastor. Pangalawa, ang kanyang mga loved ones. May mga manggagawang patuloy na nanalangin, nagsasakripisyo, alang-alang sa kaluluwa ng mga naliligtas sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga outstations. Amen? Na tinuruan ng ating brother friends in the Lord. Amen? Amen? At nung siya ay nakinig, ang ating mga kapatid, siya ay pinabalik ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulong at pagtatalo. Dahil bilang tao, mga minamahal, dahil sa mundo, mga minamahal, amen, yung sinful nature ng isang tao, minsan hindi natin maiiwasan ng ganito mga bagay. Lalo na sa loob ng tunay na banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. Sino ba ang tutuksuhin ng kaaway? Unang-unang tutuksuhin ng kaaway, yung mga nasa piling na, yung nasa presensya na ng malapay noon. Amen! Amen! We are prone to the destruction and temptation of the enemy dahil tayo ay mga pinili. Alam ng kaaway, alam ng diablo, that we are bound for heaven. Kaya gagawin ng kaaway lahat, mga minamahal ng strategy upang agawin tayo sa kamay ng malapay noon. Amen. Kaya mga minamahal, sabi dito, gawin niyo yung lahat. Lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo, mga minamahal. We have to maintain peace. Amen. We have to maintain peace within the family of God upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos, na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masasama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Because the God that we serve, in the name of our Lord God and Holy Savior, Jesus Christ, He is the source of light. He is the light. Amen? He is the light of the world, mga minamahal. Kaya kung tayo mga tunay na anak daw ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung nasa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kung ating isinasapamuhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay maging ilaw din tayo sa sanlibutan ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen? Si Apostol Pablo ang nagsabi nito, mga minamahal, sa naunang mga Kristiyano. So that when the time comes na darating daw ang ating pinakamamahal na Panginoon, Apostle Paul, the beloved, will present the believers na kanyang naturuan na ng salita ng malapay noon proudly sa harapan ng malapay noon. Ganon din ang ating ginagalang mga pastor, mga minamahal. Sila na ay nag-aabang sa langit, mga minamahal. Amen? Sila ay matutuwa, mga minamahal. They will present us sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon. Sila ang aming pinangaralan. Sila ay sumunod sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Amen? Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, mga minamahal. Amen? Hindi mababaliwala ang kanilang pagtakbo na walang kabuluhan. Hindi mapupunta sa walang kabuluhan ang kanilang pagtakbo katulad ng pagtakbo ng ating ginagalang mahal pastor. Bilang pastor, wala silang sinayang
ng oras at panahon, mga minamahal, upang tayo ay pangaralan, upang tayo ay ipanalangin, mga minamahal, upang magligtas ang marami pang kaluluwa sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag daw natin baliwalain yun. Amen? Kung tayo ay mga tunay na membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ipamuhay natin, mga minamahal, ang tunay na katuruan ng banal na iglesia ng Diyos na buhay, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? So that time will come, our beloved friends in the Lord will present us. Amen? Hindi mawawalang kabuluhan, mga minamahal, ang kanilang pagtakbo, ang kanilang pangangaral, ang kanilang pagsasakripisyo, alang-alang sa ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Oo, kahit ako'y maging hain sa paghahandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Ang ating beloved friends in the Lord, naging hain sila ng paghahandog, alang-alang sa ating pananampalataya. Amen? Araw at gabi, mga minamahal, sila ay nanalangin para sa atin. Amen. Habang tayo, mga minamahal, ay nagkakasiyahan, habang tayo, mga minamahal, pinagpapala sa ating mga propesyon, sa ating mga trabaho, mga minamahal, alalahanin natin, may lingkod, may tao ng Diyos na nanalangin upang ikaw ay pagpalain. Huwag natin sayangin yan, mga minamahal. Huwag natin kakalimutan yan, mga minamahal. Sa bawat pagpapala natin natanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, may tao ng Diyos, may lingkod ng Diyos na nanalangin para sa atin. We have to be grateful. We have to be thankful, mga minamahal. Amen? Kanilang isinakripisyo ang kanilang buhay hanggang sa kahuli-hulihan, mga minamahal. Naging saksi tayong lahat, mga minamahal, sa kanilang mga pagtuturo at pangangaral. Kaya tayo naman ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Tayong lahat ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtatamasa ng mga pagpapala. Hindi tayo natutuwa sa mga pagpapalang yan. Pero, mga minamahal, mas lahat tayo natutuwa, mga minamahal, na tayo ay napabilang sa mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay nagagalak, mga minamahal, na tayo nagkaroon ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's why we have to work out our own salvation with fear and trembling. Amen? Kaya paano nga natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan, mga minamahal? May dalawang kapamaraanan na itinuro ang banal na iglesia kung paano natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Unang-una, mga minamahal, ang pagsunod, obedience, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, ang pagsusumigasik o perseverance in faith. Amen? Dahil ang kataga, mga minamahal, work out, ibig sabihin, it is a command. Nung sinabi ni Apostol Pablo, the beloved apostle, mga minamahal, that you have to work out, hindi lang simpleng kataga, mga minamahal, it is a command. Therefore, we are commanded to work out. It is a commandment for believers, hindi ito command, mga minamahal, sa mga non-believers. Dahil nung sinulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang bawat salita, mga minamahal, sa Philippians, mga minamahal, it is pertaining to the saints. Kung babalikan natin, mga minamahal, Philippians 1:1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Ibig sabihin, mga minamahal, nung isinulat ito, ang talatang ating nabasa, ito ay para sa ating mga lingkod na, mga pinili ng banal ng ating dakilang Diyos. Hindi ito para sa mga sanlibutan. Hindi ito sa mga hindi pa naligtas. Amen? Pero sa lahat ng mga baguang narito, mga minamahal, kung inyong tatanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kayo ay magiging banal na anak ng ating dakilang Diyos. Ang mga katagang ito ay magiging para sa inyo rin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So how should we work out our own salvation? We have to work out our own salvation with obedience, with perseverance, mga minamahal. Amen? Basahin po na natin, mga minamahal, ang susunod na talata. Basahin po muna natin Matthew chapter 13, verse 47 up to 51. Praise God. Dito po sa Mateo Kabanatang 13, sa talatang 47 hanggang 51. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda na nang mapuno ay hinila nila sa pangpang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sidlan ang mabubuti na dapat itinapon ang masama. Ngayon din naman mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masama sa matuwid. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pangalit ng mga ngipin. 51. Napag-unawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi nila sa kanya, oo. Ilocano ko na natin kakabsat, di praise God, Kapitulo 3, si Matthew, San Matthew, Kapitulo 47, hingga ti 51. Hasta mo ti pagarian ti langit may padis ti may sangay ket anay wayat ti may titibaybay.
Nangala ka dagiti amin nakita nga idi napnon ng paigid da ket nagtugaw da ket inurnong da dagiti nasayat kadagiti kayabang ket dagiti da kasimbelang da itiruar. Kastanto intuno panong pala tilubong. Rumwarto dagiti anghel ket ilasin danto dagiti dakas kadagiti na ilinteg. Ket ipurwak danto idati horno iti apoy. Dijay addanto dagiti sang sangit ken ngarngaryet dagiti ngipen. Maawatan nyo amin dagitoy abanag simumbat daging ko na wen apo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa loob ng Banal na Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen, maraming tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pero katulad ng ating nabasa mga minamahal, there's Jesus, our loving God and Savior, Jesus Christ, with the gospel net. Yung gospel, mga minamahal, para daw siyang net, mga minamahal. Amen? When it's cast out into the sea of the world, it gathers fish of every kind. Amen? Some righteous and some evil. Ganoon din sa loob ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga minamahal na sala ng gospel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming nakapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming lumapit, sila ay nagpapatuloy mga minamahal, maaaring kasama natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sabi ng banang kasulatan mga minamahal, some will be righteous and some will be evil. The visible church is always a mixed catch. Laging may mixture yan mga minamahal. Katulad din ng mga paglalakbay ng mga Israelita. Bakit naging 40 years ang kanilang paglalakbay? The promise for them ng ating pinakamamahal na Panginoon is 40 days. Bakit umabot sa 40 years mga minamahal? Bakit? Because the gospel is a mixed catch. Hindi lahat ng mga Israelita na lumabas, mga minamahal, sa Ehipto ay mga purong naniniwala o nanampalataya sa Diyos, sa nag-iisang Diyos. Along the way, mga minamahal, sila ay nabulag na kanilang mga ibang mga paniniwala dahil nga nagkaroon na sila ng iba't ibang mga pananampalataya, paniniwala nung sila ay tumagal sa Ehipto, mga minamahal. Madali sila maghanap, nawala lamang si Moses ng ilang araw upang makipagnaig sa ating pinakamamahal na Panginoon, naghanap na sila ng ibang Diyos. Amen? Nasa kabila ng mga himala, sa kabila ng mga tanda na nasa kanila ang ating dakilang Diyos na nag-iisang Diyos na buhay, binaliwala nila ito, mga minamahal. May mga Israelita within the Israelites, within the chosen people of God, may mga mapanirang mga damo, mga minamahal, na umaaligid. Sina Abraham, mga minamahal, na patuloy na lang tinutukso si Moses sa Moses, dinala mo ba kami dito upang kami pahirapan? Balik na lang kami doon. Doon, may kakainin kami. Amen. Puro reklamo, mga minamahal. Those are the mixtures of the different fishes. Amen. Amen. Kaya tayo bilang mga naligtas na, kahit na nasa buong katotohanan tayo, mga minamahal, we have to be careful of how we work out our own salvation. Dahil paano tayo gagamitin, mga minamahal? Tayo ba, mga minamahal, ay mapapabilang sa mga righteous? O tayo kaya ay mapapabilang, mga minamahal, sa mga ihihiwalay ng ating dakilang Diyos na mga masasama? Dahil darating ang araw, maliwanag na ating nabasa, mga minamahal, ihihiwalay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mabuti at masama. He will send His angels to separate the righteous and the evil. Para kanino ito, mga minamahal? It is for the church of God. Ibig sabihin, within the church of God, there will be righteous and there will remain evil. Kaya maging mapagbantay tayo, mga minamahal, kung para saan ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Maging mapagbantay tayo, mga minamahal. We always have to reflect, mga minamahal, yung ating bang mga hakbang, yung mga ginagawa nating paglilingkod, ito ba'y naaayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos? O nagiging mansoy na ba ito, mga minamahal? O iba na ang ating sinusunod at nagagamit na tayo, mga minamahal, sa kasiraan or to destroy the body of God? Darating ang panahon, ihihiwalay na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang righteous church. So as we celebrate 28 years of God's goodness in our life, mga minamahal, we are in the true church of our loving God. We receive free salvation from our loving God. But we have to be careful, mga minamahal, how we work out our own salvation. Are we working it out with fear and trembling? Because if we are working it out, it is a commandment that we have to work it out with fear and trembling. There should be obedience. Unang-una, obedience sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang obedience, mga minamahal, ito po yung resulta. Kasi sinasabi, mga minamahal, baka isipin ng iba, kailangan gumawa tayo ng mabuti upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Hindi po, mga minamahal. Yung paggawa po natin ng mabuti, mga minamahal, ito po ay resulta ng pagkakaroon natin ng kaligtasan.
Resulta ng ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. It is a result of our love and honor to our loving God that He gave us this free salvation through faith, through His grace. Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang habag tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nasa atin na nga. Nasa ating mga puso ang iba ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, nasa atin ang kaligtasan. And because we honor that, we love the Lord, and we thank the Lord for the salvation, mga minamahal, tayo ngayon ay gagawa at susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. But it will be the Holy Spirit that will work in us if we let the Holy Spirit. Amen. Kaya merong willingness. Ang tao binigyan, mga minamahal, ng free will. Susundin ba natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos o susundin natin yung kalooban ng ating laman? Amen? Amen. Kaya sa isang sitwasyon, mga minamahal, lagi nating isipin, mga minamahal, we always have to reflect, am I following the will of the Lord or am I following my will? Sa bawat desisyon na ating gagampanin o gagawin bilang tunay na mga anak, bilang mga Kristiyano, lagi nating isipin, mga minamahal, lagi nating idaan sa panalangin, mahal na Panginoon, ito ba'y ayon sa hindi dakilang kalooban? Na-provoke ka o nagalit ka, mga minamahal, you pause for a while, manalangin tayo sa mahal na Panginoon, is this a righteous anger? Or is this a righteous that makes me sin? We pause for a while. We always have to reflect, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, ay abot sa puntong tayo ay magkakasala na, mga minamahal, we have to stop, mga minamahal, and we have to pray. We have to ask for the guidance of the Holy Spirit. Dahil nasa sa atin na. The privilege is within us. Nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. All we have to do is to talk to the Holy Spirit of God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Inaantay lang ng mahal na Panginoon na ating kausapin ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi natin maiibig ang ating mga kapwa, mga minamahal, na nagkasala sa atin. Hindi mo maiibig ang iyong kapitbahay, mga minamahal, na palagi kang inaaway. Hindi mo maiibig ang iyong kapitbahay, yung kapwa, mga minamahal, na inutangan ka ng pagkalaki-laki na hindi ka binayaran. Hindi mo yan maiibig. Maiibig mo lamang yan, mga minamahal, kung nasa iyo ang Espiritu ng malapay noon. Everybody shall praise the Lord. Dahil wala po tayong kakayanan na gawin ang mabuti kung hindi ayon sa kalooban, ayon sa Espiritu, o dikta ng Espiritu ng malapay noon. That's why we have to continue to communicate, to talk. We have to allow the Spirit of God na nasa ating mga puso to work for us. Amen? Yung salvation, mga minamahal, ipinagtrabaho na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung i-work out natin? We work out our salvation because He first worked it in us. Or work it in for us. Ipagtatrabaho natin ang ating kaligtasan dahil ipinagtrabaho na ng mahal na Panginoon ang kaligtasan para sa atin. Everybody shall praise the Lord. Namatay, nabayubay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. He worked that salvation for us. Now we have to continue. We have to work it out because He first worked it in for us. Amen. Yun yung ipagtatrabaho natin, mga minamahal. Nasa atin ang kaligtasan, nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. We just have to continue to communicate, to talk with the Lord. Kaya nga, we have to always in prayer. Anong turo ng Banal Iglesia? Anong turo ng ating brother friends in the Lord, mga minamahal? Lagi tayo nasa tuod ng ating mga pananalangin. Kahit tayo nasa ating mga pag-aaral, nasa ating mga trabaho, mga minamahal, we pause for a while, mga minamahal, lagi natin kinakausap ang mahal na Panginoon. Amen? Naghahanap tayo ng specific time, mga minamahal, upang makausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Amen? Lalo na, mga minamahal, kung tayo nahulog sa tukso, mga minamahal, lagi tayong lalapit, mga minamahal. Mararamdaman natin sa ating mga puso, magkakaroon ka ng conviction, mga minamahal, upang ikaw ay makapagsisi. Bakit? Dahil nasa iyo ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ang nakakatakot kung wala ka ng conviction, mga minamahal. Aware ka na may nagawa kang kasalanan, mga minamahal, hindi ka nako-convict. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka tunay na mananampalataya. Ikaw ay nakapakinig lamang, ikaw ay sumasama lamang, mga minamahal, ikaw ay napapabilang lamang bilang miyembro, mga minamahal, pero hindi ka pinili at hindi ka tunay na Kristiyano. Amen? Kaya nakakatakot kung wala ka pang conviction, mga minamahal, kung wala ka pang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, maaring hindi ka patunay, wala pa yung saving faith na tinatawag. Magkaiba po yung simpleng pananampalataya lamang sa pananampalatayang makapagliligtas o yung saving faith na tinatawag. Yung faith, mga minamahal, yung naniniwala ka. Amen, naniniwala ka. Ang malapay sa Kristo, ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nag-iisang Diyos, mga minamahal. Siya ay nahayag bilang Diyos Ama. Nahayag sa pangalan natin pinakamahal pa Jesus. Malapay noon, naniniwala po ako. Pero iba po yung paniniwala o pananampalataya na makapagliligtas. Ang pananampalataya na makapagliligtas, mga minamahal, yun yung pananampalatayang may gawa sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen?
So, election, mga minamahal, and there is the evidence of election. Yung election, yung pagkapili sa atin, pagkahalal, yung pagkahirang sa atin, na ating pinakamamalapay nun. Tayo ay nabautismo na, mga minamahal, pumasok na ang Espiritu ng ating pinakamamalapay nun. We are now elected. But what is the evidence of your election, mga minamahal? Kaya pala kahit nabautismo ng isang tao, mga minamahal, amen, wala yung evidence. Bakit, mga minamahal? Because they are not working it out. So we have to reflect, are we working out our salvation with fear and trembling, mga minamahal? Yung prueba, yung evidence of election, mga minamahal, yung bunga ng ating pagkahalal o pagkahirang, mga minamahal, yun yung ating paggawa ng mabuti ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin, mga minamahal, Mateo 7:21, praise the Lord. Ang sabi po dito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, Right. Amen. kung hindi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Libro ng Matthew, Kapitulo 7, versikulo 21, Tilokano, sana tunggal may sangag kunakanyak. Apo-apo sumpragto ti pagarian iti langit, no diket ti mga ramay ti pagayatan ni amak nga adday ti isa di langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan. Han nga amin nga mga ibaganga, Lord, Lord. Han nga amin nga mga ibagbagang Apo Diyos, maday tayo ka. Hallelujah, praise the Lord. Han nga amin, mga minamahal, darating ang panahon, hindi lahat ng mga magsasabi niyan, mga minamahal, ay tatawagin or the Lord will recognize them as His sons and daughters. Amen. Anong sabi dito, mga minamahal? Sila lamang, mga minamahal, na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, there's a demonstration of obedience. Amen? There's a demonstration of obedience. Yung will ng mahal na Panginoon. Bakit sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but one who does. Who does? Ibig sabihin, there is obedience, mga minamahal. Hindi nagtatapos na tayo ay nabautismohan, mga minamahal, at pumasok ng Espiritu ng mahal na Panginoon sa ating mga puso. Hindi po nagtatapos doon, mga minamahal. Kailangan natin ipagtrabaho, mga minamahal. We have to do the will of the Father. Amen? Will ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang mga salita na mumutawi sa bibig ng tao ay walang kabuluhan kung ito'y walang kalakip na gawa. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung mga kalakip na mga gawa? Yan din na mga minamahal, yung mga bunga ng Espiritu Santo. Amen? The fruits of the Holy Spirit. The 9 fruits of the Holy Spirit. Yun yung mga gawa na sinasabi, mga minamahal. We have to work it out. We have to make sure, mga minamahal, that the 9 fruits of the Holy Spirit ay nasa atin, mga minamahal. Because yung salvation, mga minamahal, may tatlong aspeto po kasi ng salvation. Unang-una yung justification. Pangalawa yung sanctification. Pangatlo yung glorification, mga minamahal. Justification, we're already justified. Nalubog na tayo sa spirito, sa tubig. Nagkaroon tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, justification. Regalo yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang proseso, mga minamahal, yung sanctification process. Amen. Habang tayo, mga minamahal, ay nasa mundong ito, mga minamahal, at nakipaglaban tayo, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng spiritual warfare na sinasabi na ba kasulatan, mga minamahal, unti-unti tayo sinasanctify ng mahal na Panginoon. Dumaadaan tayo sa sanctification process. Everybody say amen. Yung sanctification ng process, mga minamahal, kapag nakita na ng mahal na Panginoon na fully sanctified ka, then that's the time pwede ka nang humarap sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Amen? Kaya bago dumating yung appointed time ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, the Lord will make sure that he is or she is fully sanctified. Amen? Kaya may ibang mga Kristiyano, mga minamahal, bakit kailangan dumaan sila, mga minamahal, sa paghihirap o sa karamdaman, mga minamahal, bago sila kunin ng mahal na Panginoon? Because the Lord want them to be sanctified before they will face the Lord. Dahil dumadaan, lahat tayo dadaan sa sanctification process. Iba-ibang kapamaraan, mga minamahal. Amen? Yung iba, bibigyan pa ng panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang sila ay makapagsisi, upang linisin ang kanilang mga puso, mga minamahal. At kapag nakita na ng mahal na Panginoon na sila ay handa, nilinis na ang kanilang mga puso, mga minamahal, sila ay kukunin na ng mahal na Panginoon. Yung iba naman, mga minamahal, patuloy tayong isa-sanctify ng mahal na Panginoon dahil may purpose pa ang mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, yung iba, mga minamahal, aabot hanggang rapture. Kapag na-rapture, umabot tayo sa rapture, mga minamahal, ibig sabihin that's the time that you are fully sanctified sa ating pinakaharapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang panalangin natin, mga minamahal, it's either bago tayo kunin ng mahal na Panginoon or tayo ay haharap sa rapture ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Either way, pasasalamatan natin yan. Ang malaga, mga minamahal, tayo ay handa na haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen?
Kaya habang tayo dumadaan sa second process, sanctification process, mga minamahal, kailangan nating tignan, kailangan nating laging i-assess ang ating mga sarili, ang ating paglilingkod, ang ating katayuang spiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon. Checklist natin yung Galatians 5, mga minamahal. Do we have the spirit of love? Amen? Joy, peace, patience, meekness, gentleness. Amen? Dahil sa lahat ng mga prutas na yan, mga minamahal, yung spirito, mga minamahal, the fruits of the Holy Spirit, mga minamahal, bago ibibigay yan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, susubukin muna tayo. Susubukin tayo kung paano tayo umibig. Amen? Pahihintulutan ng mahal na Panginoon na tayo subukin ng ating mga kapwa o ng ating kapwa mananampalataya. Unang-una sa loob ng iglesia, mga minamahal. Amen? Most of the time, sa loob ng iglesia. Take note, mga minamahal. Ang pagsusubok, mga minamahal, ang pag-aalaw ng mahal na Panginoon, mag-umpisa yan sa loob ng iglesia. Dahil kapag sa labas ng iglesia, madali mong i-process yan. Amen? Nagalit ang kapitbahay mo, madali mong, ay, siyempre, dahil hindi yan Kristiyano, awatan tayo lahat na, tahan maganda Kristiyano. Akit, paspasin siya tayo, tahan nga mamati. Ngumnum, namati dahi ta, nga dahi ta, namati mo. Agpuspus the Lord, mapuspus mo. Apay nga kastamot, iugali na nga eh. Di ba? Napakahirap minsan i-process, mami, pero the Lord will allow it. At kapag, mami, na mahal, inibig mo, mas pinili mo, dahil we have choices. Always two choices. Are you going to love? Are you going to forgive? Or are you going to hate and not forgive? May choice tayo, mga minamahal. And according to our choices, mga minamahal, doon tayo isa-sanctify ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So always choose good work, sabi ng mahal na Panginoon. Lagi mong piliin ang mabuti. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi, we pause, we stop, mga minamahal, and we pray, ano yung dapat na decision, ano yung gagawin natin sa ganitong sitwasyon, ipagkakaloo o ipahihintulutan ng mahal na Panginoon na mangyari sa atin bilang mga Kristiyano, mga minamahal. Matitisod ba tayo? Aalis ba tayo sa loob ng iglesia ng mahal na Panginoon? O magpapatuloy at pipiliing magpakumbaba o pipiliing magpatawad at ibigin ang ating kapwa? Pag pinili natin, mga minamahal, na tayo umibig at piliin natin magpatawad ng minamahal, that's the time the Lord will give you the fruit of love. Kung ikaw ay nagtiis, mga minamahal, at marami kang tiniis, mga minamahal, ibig sabihin, meron ka ng fruit of patience. Amen? At kung nakikita sa iyong mga mukha o nakikita sa ating paglilingkod, mga minamahal, na anuman ang nangyari, Amen. Praise the Lord latta. Hallelujah latta. Ibig sabihin, you have the spirit of joy. Nung nadati nangyari, madikon. Umagi ako, nada ka, pagsao. Kunada man nga, nagsabay ka kanado, kunada nga, itad ka ti first fruit mo, pagpalain ka, awan mo, pagpapala. Hindi ko. Wala ka pang fruit of joy. But if you will overcome that, mga minamahal, nagbigay ka, wala pa rin, inalaw na malapin, subukin ka, wala pang pagpapala, oh, praise the Lord. Alam ko malapay noon, naniniwala ko na sinabi mo sa banal na kasulatan, paniniwalaan ko yan, sasampalatayanan ko na, darating malapay noon, pagpapalain mo rin ako, praise the Lord. Praise the Lord, lata po Diyos. O kapag gano'n, mga minamahal, nakita ng malapay noon, added fruit. You have the spirit of joy. Hanggang sa unti-unti, mga minamahal, sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano, hindi, yung fruit of the Holy Spirit, hindi lamang isang araw yan, mga minamahal, it will take time. It's a process. Amen. Amen. Kaya yung process of sanctification, depende yan sa atin. Kaya huwag tayo magtataka kung may mga baguhan na akala mo parang matagal na sila sa paglilingkod. Yung fruit of the Holy Spirit, parang nasa kanilang lahat, mga minamahal. Baguhan pa yun, parang wala pang isang taon na naglilingkod, mga minamahal. Bakit? Dahil ipinagtrabaho nila, mga minamahal. Inibig na. Pinili nilang ibigin. Pinili na mga minamahal na sundin ang kalooban ng malapay. Kaya mabilis yung process of sanctification. Kaya depende yan, mga minamahal. Amen? Yung proseso ng pagsasanctify sa atin ng malapay noon, depende yan sa ating mga lakad. Depende yan sa choice mo bilang Kristiyano, bilang anak ng malapay noon. Kung pahahabain mo yung sanctification process mo, matutulad ka sa mga Israelita. Yung 40 days, magiging 40 years yan. Amen. Kaya gusto ba natin yun, mga minamahal? Siyempre, hindi po. Gusto natin, mga minamahal, na masanctify tayo ng malapay upang tuloy-tuloy ang pagpapala. Amen? Upang tuloy-tuloy ang kaligayahan, ang kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamalapay noon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil kapag nasa atin na yung majority of the Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit, mga minamahal, mapapansin mo, mga minamahal, hindi ka na nababahala. Hindi ka na nababalisa. Pansinin niyo po ang isang mainit na Kristiyano. Lumindol na, gumuhon at lahat-lahat, nagkasunog na sa kapitbahay. Oh, praise the Lord. Thank you, Lord. Ay, hindi tayo pababayaan ng malapay noon. Kahit na walang-wala na yun, mga minamahal, nung pandemya, doon natin nakita yung mga sino yung mga fruit of the Holy Spirit. Amen? Oh, praise the Lord lata. Amo tayo nga pabayaan.
Nagkaroon na ng sakit, mga minamahal. Ay, praise the Lord, alam natin, makapangyarihan ng Diyos. Kung hindi man tayo pagagalingin, di sa langit ng kagalingan. Di ba? Kapag makikita mo yung ganung mga Kristiyano, ibig sabihin, nasa-sanctify na sila ng malapay noon. Amen? Pero ang isang Kristiyano, lagi nagre-reklamo, reklamo, mga minamahal, katulad ng nabasa natin, mga minamahal. Amen? Lagi may pagbubulong-bulong, mga minamahal. They're causing division within the church. Ibig sabihin, mahaba-haba pa yung proseso. Amen? Pipiliin pa rin sila ng mahalapay noon. Amen? Ililigtas pa rin naman sila ng mahalapay noon. Kaya nga sabi, judge not. Amen? Lilinisin pa rin sila, mga minamahal. Amen? Babaguhin pa rin sila ng mahalapay noon kung pipiliin nila na mapabilis yung pagbabago, mga minamahal. Kaya, judge not, sabi ng mahalapay, but pray for them. Amen? Upang sa gayon, mga minamahal, ay mapabilis din yung proseso ng paglilinis sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya lagi nating piliin, lagi nating ipagtrabaho ang kaligtasang meron sa atin, ipinagkaloob na sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil darating ang araw, hindi lahat pala na nagsasabing, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Amen? But the one who does the will of my Father who is in heaven, sila lamang ang makakapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, ang mga susunod na talata. Sunod po natin 2 Peter chapter 1, verse 10 up to 11, and Revelation chapter 22, verse 12. Praise God. Ang Ebanghelyo kay San Mateo, kabanatay 24, talata 13. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Right, amen. Up to 11 po, praise God. First Peter po muna tayo, mga minamahal. First Peter. Or 2 Peter chapter 1, verse 10 up to 11. Praise the Lord. Basahin ko po muna sa English, mga minamahal. 2 Peter chapter 1, verse 10 up to 11. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Amen. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga minamahal, piliin din natin, mga minamahal, na maging matatag, mga minamahal, pagsumikapan daw po natin, mga minamahal, sa Tagalog po at sa Ilocano. Praise the Lord. Dito po sa ikalawang sulat ng Apostol Pedro, kabanatay 1, talatay 10 hanggang 11. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo nang mapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. 11. Sapagkat sa gayon, pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian na walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. May kadwa surat ni Pedro, kapitulo 1, versikulo 10 kan 11. Kapo nakakabsat, agregta kayo iti at adda pa ya pan nakapatibker, ti pan nakaawis kan pan nakapilyo, tano agara, aramidin nyo da ito ya banag, di kay to may kulbo. Iti kastoy, madaang kay to, iti manabaan ng unay, nga isasurik iti agnanayo na pag-arian na po tayong ken mangisalakan, iso. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo daw natin pagsumikapan. Amen. Ang pagkatawag sa atin, ibig sabihin there should be diligence in our obedience to the will of the Lord. Amen? We have to be diligent to make our calling and election sure. Amen? Huwag daw natin sayangin ang pagkatawad at pagkahirang sa atin dahil hinirang na nga tayo eh. Pinili na tayo, nasa sa atin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin sayangan. Bagkus, pagtrabawan natin, mga minamahal, we have to make sure. Amen? Sapagkat sa gayon ay pinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon. Inihanda na natin. Amen? The Lord will usher us in the coming days, mga minamahal, in the coming time will come, mga minamahal, kung panahon na tayo, kukunin na natin pinakamahal na Panginoon, or during the rapture, mga minamahal, the Lord will usher us to enter into the kingdom of our loving God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We have to be more diligent, we have to be more willing. Amen? Sa susunod na talata, Revelation chapter 22, verse 2, mga minamahal, ano daw dapat natin gawin? Praise the Lord. Verse 12, praise the Lord. Titulo po ng Apokalipsis, kapitulo 22, versikulo 12. Adtoy siya kumaya kadagos kat ti panggungunaad da kanyak tapnugunggunaak titong galmay sa kasmayan nato ti aramid na. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng
Apokalipsis Kapitulo 22, talatang 12. Narito ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po natin makikita, mga minamahal, amen, ang ating paggawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ayon sa kaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito, narito ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala, bibigyan ng gantimpala. Sino mga minamahal ang bibigyan ng gantimpala ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bibigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa, mga minamahal. Amen? Bawat isa sa atin, mga minamahal, ay merong itinakda ng ating dakilang Diyos na gagawin sa mundong ito. Lahat tayo, mga minamahal, ay may purpose. Amen? And we have to fulfill that purpose na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano yung purpose na yan, mga minamahal? Kayong iba-isa atin, iba-iba rin yung kaloob ng Espiritu Santo, iba-iba yung gift na kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga pagkakalooban, mga minamahal, ng gift sa pag-awit, may mga tatawagin bilang mga manggagawa, may mga tatawagin mga prayer warriors, may mga tatawagin mga ngaral, may mga tatawagin mga ordinaryong brethren, pero sila ay pagpapalain sa labas upang sila ay gamitin because that is the purpose of the Lord in their life. Amen? May mga tatawagin din, mga minamahal, na magtitiis upang sa kanilang mga pamumuhay, sila ay magiging pagpapala at magiging ilaw. Iba-iba yung pagkatawag sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya hindi natin pwedeng i-question, mga minamahal, ang bawat isa sa atin, ang bawat lakad ng bawat isa sa atin dahil may iba't iba tayong pagkatawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng, mga minamahal, na hindi tayo pwedeng magtanong sa ating pinakamamahal na Panginoon na natin madagdag tayo nga patutong damiyaman ang kanya po Diyos na adat isang apulong alugan ko, adat isang apulong abalay ko. Praise the Lord. Amen. If you have the spirit of joy, love, peace, and joy, mga minamahal, praise the Lord. Glory to God. Pinagpalang malapin. Gaano katotoo ang salita ng malapinod sa buhay ng ating mga kapatid na yan. Ipapatotoo mo pa yung buhay niyan, mga minamahal. Pero ang isang Kristiyano, mga minamahal, amen, na walang spirito ng malapay noon, apay nga isunak at adat isang apulong alugan na. Ada sa pulong siyakat awan pay, sako pay tiko at ibubong mi. Amen. Pero if you take that, mga minamahal, if you have the Spirit of the Lord, you will thank the Lord for what the Lord has called you for. Dahil may iba't-iba tayong pagkatawang, mga minamahal. Maaaring ikaw ay tatawagin, mga minamahal, upang magtiis, upang sa gayon sa iyong pamumuhay, mga minamahal, kung ikaw ay nagtiis, mga minamahal, at makikita ng kapatiran, makikita ng banal na iglesia, mga minamahal, na sa iyong pagtitiis, nakikita ang liwanag, ang pag-ibig ng presensya ng malapay noon, you will become a salt and light. Amen. Yung buhay mo, yung lakad mo mismo, mga minamahal, ay magiging pagpapala. You are a walking preacher, mga minamahal, sa harapan ng ibang mga tao. Bakit? Dahil ikaw ay nagtiis, mga minamahal. Dahil ikaw, mga minamahal, ay naging mapasalamatin. Nasa iyo ang spirito ng mahal na Panginoon. Kahit na walang-wala ka, mga minamahal, makikita ang ilaw ng mahal na Panginoon. And from that alone, mga minamahal, you are serving as a blessing to others. Everybody shall praise the Lord. Kaya iba-iba, mga minamahal, ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Upang sa ganun, may mga pagpapalain ng mahal na Panginoon to challenge other believers, mga minamahal. May ialaw ng mahal na Panginoon pagpalain, mga minamahal, upang sa ganun, mga minamahal, maging way din ng ibang kapatiran na, sandali, narinig ko sa patotoo ng kapatiran. Pinagpala siya. Alam ko malapin, sa sampalataya ko, ako rin pagpapalain mo. Yung ginawa ng mga kapatid na to, ganito ginawa niya. Lagi nag-ayuno daw, nagbigay daw siya. Hinigitan niya. Sabi niya, 10%. Ginawa niya 20%. Ay, malapin, gagawin ko rin. So the Lord will allow things, mga minamahal, in order for us to be encouraged, in order for us to be inspired, in order for us to be motivated, mga minamahal, upang sa gayon, mga minamahal, ay tayo din naman ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Bakit, mga minamahal, kung minsan, mga minamahal, mahalaga ang mga patotoo, hindi lang pala minsan. Bakit mahalaga ang patotoo? Dahil sa mga patotoo, mga minamahal, nahahayag din ang salita at kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang sa mga preaching na nahahayag ang salita ng mahal na Panginoon. Sa mga patotoo, sa pagpupuri, mga minamahal, nahahayag ang kapangyarihan at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang bawat kagalingan, ang bawat pagpapala, bawat mga nalalagpasan natin mga pagsubok na ating na ipapahayag, mga minamahal, yan ay naaayon sa salita ng mahal na Panginoon. Therefore, you are preaching the word of God through your testimony, through our own testimonies. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit sa kawalan, mga minamahal, sa gitna ng pagtitiis, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, kung ikaw ay magpapasalamat, mga minamahal, ikaw ay magiging ilaw at magiging pagpapala, mga minamahal. You served your purpose, and the Lord will reward you for that. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya iba-iba. Amen? At lahat ng bagay ay pasasalamatan natin, mga minamahal. Amen? At kung halimbawa may mga nagpapatotoo na mga minamahal, wala pa po kami, mga minamahal. Amen?
It will trigger the brethren to pray for you. Na mahal na Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng aming mahal na kapatid na ito. Yun rin po siyang pagpalain, mga minamahal. And the brethren, the church will pray for that. Ang yung kakaisang panalangin ng mga tapat na anak ng mahal na Panginoon, yan ay papakinggan ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya lahat ng bagay ay naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. All things work together for good to them that love the Lord. Amen? Lahat ng bagay. Kaya kapag ikaw ay nasa pagsubok sa mga sandaling ito, mga minamahal, lahat yan ay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay pinagpapala, mga minamahal, lagi mong isipin, yan ay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. It is not for us to boast the blessing of God, but for us to be used for the furtherance of the kingdom of God. Everybody shall praise the Lord. Dahil pinipili ng malapay kung sinong pagpapalain upang sila ay gagamitin din naman sa harapan ng malapay noon, sa pagpapahayag ng salita ng malapay noon. Kaya mapapansin po natin, yung mga pinagpala, mga minamahal, na hindi nila inisip kung bakit sila ay pinagpala. Darating yung panahon, mga minamahal, sila ay tumalikod, mga minamahal, akala nila sa sarili nilang sikap at gawa, mga minamahal, alalahanin natin lahat ng bagay. Kapag ikaw ay tinawag sa loob ng iglesia ng malapay noon, lahat na ng bagay na nangyayari sa iyo ay naaayon sa pagkilos ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Kaya yung iba na nakalimot, mga minamahal, kukunin ng malapay noon yan. Amen? Nagka-pride sila, mga minamahal, ibabagsak sila ng malapay noon upang kanilang mga maunawaan na sila nagkaroon ng pride. Amen? The Lord will allow them to be tested, mga minamahal, upang makita ng malapay noon kung nararapat ba sila na pagkalooban ng ganoong pagpapala. Amen? Kaya minsan pala, mga minamahal, nakakatakot yung sobrang pagpapala. Amen? Dahil malaki rin yung responsibility mo. Amen? Amen? Para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung, mga minamahal, if we are always grounded, mga minamahal, why we are being blessed by the Lord, mga minamahal, makikita mo, mga minamahal, yung pagkilos ng malapay sa iyong buhay, mga minamahal, patuloy at patuloy kang pagpapalain at patuloy na ibubuhos ng malapay ang pagpapal. Dahil, why? Because you always recognize the purpose of why the Lord is blessing you. Everybody shall praise the Lord. Amen? Bakit tayo nakapagtapos ng 28 up to 30? Praise the Lord. Verse 28 to 30. Amen. Amen. Ay, 8, 28 to 30. 28 to 30 po. Dito libro dito Roma Kapitulo 8, versikulo 28, ngayon ganay di 30. Una na ito kakapsat, hallelujah, no, amu tayo adag iti amin nga panbanag, at itimpuyog da nga agarami, Right, amen. ay iti pagimbagan, dagiti agayat iti Diyos, dagiti na ayaban akas iti panggap na. Tadagiti na amuan na, asigod pinili na matida ini. Tapno mayasping da iti ladawan ti anak na, tapno isuda agbalin nga inauna. Kadagiti adu nga kakapsat, ket dagiti dinutukan na idi inayaban na matida, ket dagiti inayaban na pinalintag na matida, ket dagiti pinalintag na indaydayaw na matida. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Tagalog po. Praise the Lord. Dito po natin makikita, mga minamahal, sinasabi po natin ang proseso ng pagliligtas sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron justification, mga minamahal. Amen. Along the process, may sanctification, mga minamahal. At pagdating ng araw, after yung rapture, mga minamahal, ibibigay na sa atin yung glorified body po natin. Praise the Lord. Mga taga-Roma, kabanatang 8, talatang 28 hanggang 30. At nalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos sa mga tuwid bagay na iyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yung mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay nilawalhati din naman niya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Moreover, whom He did predestinate, mga minamahal. Sila, mga minamahal, na pinili niya. Hinirang na ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why, if you have that saving faith, mga minamahal, naramdaman mo, mga minamahal, nasa iyo Espiritu ng Mahal na Panginoon, ipinagtatrabaho mo, ang kaligtasan mo, ibig sabihin, pinili ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. You're predestinate, you're chosen by our loving God. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, so Kristo, mga minamahal, anong sabi dito? Them He also called, and whom He called, them He also justified. Amen? And whom He justified, Him He also glorified. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So believers therefore had been saved,
Pinili ka, mami, ng ating pinakamamahal na Panginoon, is being saved, habang sinasanctify ka, nililinis ng mahal na Panginoon, patuloy ka nililigtas ng mahal na Panginoon, and will be saved, mami na mahal, habang marireceive mo, mami na mahal, yung glorified body after the rapture, mami na mahal. So, makikita mo, mami na mahal, yung proseso ng pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang kabilang buhay, mami na mahal, ay patuloy ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung maunawaan po natin ang ganitong mga bagay, ang mga mahihiwagang, mga espiritual na karunungan na inihahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na itinuro sa atin ng ating beloved parents in the Lord, ng banal na iglesyang ito, mami na mahal. Amen? Iisipin mo, mami, yung mga problema pala, yung mga nangyayari sa ating buhay, maliit na lamang pala yun. Mga minuscule pala ang mga ganung mga bagay, mami na mahal. Kaya magiging mapasalamatin ka sa lahat ng bagay kasi lagi mong iisipin, mami na mahal, what the Lord has promised to us, mami na mahal. Amen? Kaya nga, lagi sinasabi ng kasulatan, let us think of that blessed hope. Lagi sinasabi na Apostol Pablo, mami na mahal, na he's longing for that blessed hope, mami na mahal. Hindi niya iniisip yung mga pagsubok. Hindi iniisip, mami na mahal, mga kawalan, ang paghihirap, mami na mahal. Amen? Hindi iniisip na Apostol Pablo, mami na mahal. Gayon din ang ating beloved friends in the Lord. Hindi nila iniisip ang kawalan, mami na mahal, ang mga pagsubok na kanilang naranasan, mami na mahal. Iniisip nila kung gaano katotoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy sila na nagpatuloy, mami na mahal, hanggang, mami na mahal, they fulfilled the calling of the Lord in their life. At alam natin, mami na mahal, they're reaping the reward ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil lagi natin tinitignan, mami na mahal. Ang tunay na Kristiyano, mami na mahal, na nakatingin sa blessed hope na yan, mami na mahal. Amen? Hindi na tinitignan ang katitisuran. Hindi nila tinitignan ang mga problema kanilang pinagdaraanan, mami na. Ang tinitignan nila ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy nilang ipinagtatrabaho na may takot, na may panginginig ang kaligtasan kanilang natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Huling talata, mami na mahal, Romans chapter 13, verse 11. Praise the Lord. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatay 13, talatay 11. At ito, yaman ikilala na ang panahon, ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, Right, amen. kaysa nang tayo nagsisampalataya ng una. Amen. Praise the Lord. Sa Ilocano po, praise the Lord. Bago sa Ilocano, sa English muna. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Amen. Lalo na sa atin, mami, na nasa huling kapanahunan na po tayo, mami na mahal. Amen. Nalalapit na po tayo sa tribulation, mami na. Yung iba nga, sabi nila, nasa tribulation stage na po tayo. Amen. Pero hindi natin alam, mami na mahal, dahil sa mga nangyayari. Amen. Na ating napapansin, kaganapan ng salita ng ating pinakamalapit na nangyayari sa atin. Nauna na ang ating ginagalang mahal pastor, mami na mahal. Alalahanin natin, a church without a shepherd. A sheep without a shepherd, mami na mahal. Sino magiging shepherd, mami na mahal? Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nauna na ating ginagamal pa, so ibig sabihin na naghahanda na, mami na mahal, ang kalangitan. Amen? Sa pagsalubong sa mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang talatang ito, mami na mahal, at ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising do tayo, mami na mahal. It is high time to awake out of sleep. Kaya yung mga nanlalamig, mga minamahal, sila ay tatawagin na natin pinakamamahal na Panginoon. Kailangan nilang magising sa kanilang paglilingkod. Amen. Sa mga nagpababanjing-banjing, mga minamahal, iniisip na, malayo pa siguro ang pagdadating ng mahal na Panginoon. Amen. Manlalamig, magbabackslide muna ako, mga minamahal. If you are aware of what you're doing, ibig sabihin, wala ka pang saving faith, mga minamahal. Amen? Because if you have a saving faith, mga minamahal, mas lalo mong pagtutulungan, mga minamahal, lalo mong pag-iigihan, ipagtatrabaho ang iyong kaligtasan, hindi mo iisipin na ikaw ay manlamig muna. Mga minamahal, yan ay gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen? Kailangan mong lumuhod, humingi ng habag, kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ikaw ay bigyan ng pananampalataya makapagliligtas. Everybody shall praise the Lord. Amen? It is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Napakalapit na. Amen? Amen? Kasi nung tayo ay unang sumampalataya, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino pong na-excite sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Magsabing, praise the Lord. Praise the Lord! Kaya sabi, mami na mahal, come Lord Jesus, come. Amen. Oh, Maranatha, come Lord Jesus, come. Sa pag-awit natin ng pagbabalik ng mahal na Panginoon, sa bawat katagan na ating sinasambit na mahal na Panginoon, magbalik ka, mami na mahal. Andun yung kasiyahan natin, na-excite tayo, mami na mahal. Pero yung mga Kristiyano, mami na mahal, na ipinagtatrabaho, na kulang pa yung sanctification process nila, mami na nininervyos sila. Amen. Natatakot sila. Hala, madaling sa panahon, kastuyak pa ilaang. But if you have that kind of thinking, magpasalamat ka, mami, dahil ibig sabihin, pinaghahanda tayo ng mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Ang nakakatakot, mga minamahal, nakikita mo na yung senyales, nakikita mo na mga nalalapit ang pagbabalik ng malapay noon, hindi ka pa rin gumagawa ng kapamaraanan, hindi mo pa rin wino-work out salvation, mga minamahal. Amen? Baka mamaya napabilang ka pala, mga minamahal, sa mga evil na ihiwalay ng malapay noon. Oo, sumunod ka, sumasamba ka, mga minamahal, pero hindi mo ipinagtrabaho ang kaligtasan mo, mga minamahal. Darating ang panahon, gaya ng ating nabasa, mga minamahal, ihihiwalay ng ating dakilang Diyos, the righteous one and those who did evil. Amen? Kaya maging mapagbantay tayo, mga minamahal. Pag sumikapan natin lahat, habang may buhay tayo, mga minamahal, may pagkakataon ang bawat isa sa atin, mga minamahal, na tayo ay piliing mga banal ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, the choice is always ours. Amen? Nasa atin, mga minamahal, yung choice. Amen? Ano ang pipiliin mo? Ang paggawa ng mabuti, ang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, o sundin ang sarili mo, mga minamahal. As we celebrate 28 years na kabutihan ng mahal na Panginoon, magbulay-bulay tayo, mga minamahal. Handa ba tayo nakaharap sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kung tutunog ang pakakak, mga minamahal, mamayang madaling araw, o pagkatapos ng isang oras, mga minamahal, ng ating pagsasamba, darating ang mahal na Panginoon. Handa ba tayo naharap sa ating pinakamamahal na Panginoon? Mapapabilang ba tayo sa mga taong banal na pipili ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Kung hindi pa tayo, mga minamahal, assured sa ating kaligtasan, mga minamahal, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Ibalik daw natin ang una nating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin lamang ang Espiritu ng mahal na Panginoon, pero inaantay ng mahal na Panginoon na tayo ay manumbalik. Ibalik natin ang kainitan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. May pagkakataon pa ang bawat isa sa atin upang piliing banal, upang maging pabanalin o para tayo pabanalin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ipinagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, happy 28th Church Anniversary po sa ating lahat, mga minamahal. Ang buong sambayan po ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, ay kinalang pinapaabot po ang kanilang pagbati na maligayang anibersaryo, mga minamahal, dito po sa dako ng San Fernando City, La Union. Praise the Lord. Hallelujah. We love you all, but address Jesus loves you more. Tayo pong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Are you ready now? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ba ay handa? Mga minamahal, kung darating ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Gawin po natin ito, mga minamahal, na challenge sa atin, mga minamahal, na sa mga darating pang mga araw, mga minamahal, tayo ay tulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kausapin natin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na tulungan tayo makasunod at gawin tayong handa sa kanyang lalapit na pagbabalik. Praise the Lord. Someday we will be, hallelujah, standing on the presence of the Lord. Habang tayo maawit, mamimahal, inaanyan po natin kung may mga magmahal. Praise the Lord. Kayo po ay tinatawag natin pinakamalapay, tayo po ay lumapit, mga minamahal. Huwag po kayo mahiya. Amen. Ang kayong agbaing o masidig. Huwag niyo pong kahiya na tanggapin ang ating pinakamalapay sa Kristo. Ngayon po, ang araw ng inyong kaligtasan, huwag niyo pong ipag-araw bukas. Kaya lang bukas ay hindi pinangako ng ating pinakamalapay noon. Ang pangako ng ating dakilang Diyos ngayon ng kaligtasan. Kaya tayo po ay lalapit, huwag po tayo mahiya. Praise the Lord. Sa lahat ng mga kapatiran na, mga minamahal, gawin po natin itong panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Are you doing all the commandments that He gave? Praise the Lord, hallelujah. Are you ready now to face the Lord? Praise Jesus, hallelujah. Don't waste the time that He has given you. Spend this day with Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Mahal na Panginoon, tulungan niyo kami, mahal na Jesus, na makasunod sa iyong dakilang kalooban. Hallelujah. Hanggang sa iyong dakilang pagbabalik, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa pangungunan panalangin namin ginagalang, mahal na Pastor, mahal na Panginoon. Gawin niyo pong handa ang lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready now to face Jesus? Yes, amen. Are you doing now His will? Praise the Lord. Aman tayo maawit ng minamahal at binibigyan mo makakataon. Dati ba ulit preacher, praise the Lord. Hindi follower, pangipaya, mga minamahal. Ang talaga ng pagtanggap sa ating minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you to our beloved Minister Phil. Hallelujah. Sa mensahe ng kaligtasan. Napakabait ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga
Mga minamahal, habang patuloy tayong umawit, ipaabot natin sa ating dakilang Diyos ang ating pinakamataas sa pagpupuri at pagsamba, na tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, na tayo po mga minamahal ay nakatanggap ng pangakong kaligtasan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, are you doing now His will? Are you giving all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Praise the Lord, hallelujah. Patuloy tayong umawit, mga minamahal. Hallelujah. Tanungin natin ang ating mga sarili kung tayo ba'y handa na sa napakalapit ng pagbabalik ng ating mahal na Pinoon. Haharap tayo sa ating dakilang Diyos na kinakailangan walang makikita sa atin, walang bahid, walang dungis at walang kapintasan, walang anumang pulungon, mga minamahal, banal at kaya-aya sa harapan ng ating mahal na Pinoon. Kaya kinakailangan nating ipagtrabaho ang ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Hallelujah! Praise the Lord! Praise Jesus. Are you doing now His will? Are you keeping all the commandments that He gave? Are you ready now to praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, napakaganda ng mensahe ng kaligtasan na ating pong napakinggan sa araw na ito. Napakapalad po natin, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo ang tumawag sa ating mahal na Pinoon, bagkus tayo ang tinawag ng ating mahal na Pinoon. Hindi min natin deserve, mga minamahal, hallelujah, na bigyan ng ganong pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Subalit tayo po, mga minamahal, ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng ating mahal na Panginoon, hindi ayon sa ating gawa, upang huwag tayo magbapuri, bagkus ito'y kaloob ng ating dakilang Diyos sa buhay. Iniibig ng ating mahal na Panginoon ang pagkatawag sa atin. Kaya tayo po'y binigyan ng tunay na pastor, nakakandili sa atin ng kaalaman at unawa. Kaya nga, mga minamahal, gaya ng talatang ating binasa kanina, mga kapatid, ang ating dearly beloved parents in the Lord ay nanauna na doon sa kalangitan. Tayo po'y hinihintay na, mga minamahal. Kaya habang tayo po, mga minamahal, ay naghihintay sa napakalapit ng pagbabalik ng ating mahal na Pinoon, ang sinabi ng talata, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. But now much more in my absence. Na kahit ako'y wala na, kahit kami wala na, ipagtrabaho nyo ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Panghawakan natin ang turo na sinasabi ng Proverbs chapter 4 verse 13. Hawakan nating matibay. Huwag nating bitawan, mga minamahal, ang turo at aral na ipinangaral sa atin ng ating minamahal ginagalang na mga magulang sa ating mahal na Pinoon. Binigyan tayo ng halimbawa na dapat nating lakaran, mga kapatid. Hindi na tayo maliligaw. Gagawin na lamang natin, ipagtatrabaho natin ng ating mahal na Pinoon ang kanyang regalo sa bawat sasampalataya sa kanya. Na sinasabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ito ang nais ibigay ng mahal na Pinoon. May pangako siya na buhay na walang hanggan. Na sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 25. Ito ang ipinangako sa atin na tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. Dahil ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na yung kanyang mga anak, yung kanyang mga nilikha
tayo, praise God, ay mapahamak. Gusto niya na tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Kaya gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang araw ng kaligtasan, ito ang araw ng pagtanggap. Hindi ipinangako ang bukas. Hindi natin masasabi na baka pagkatapos ang ating banal na gawain, pag-uwi natin sa ating kanya-kanyang tahanan, tayo po ay kukunin na ng ating mahal na Panginoon. Paano kung hindi nyo po tinanggap ang ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to become sons of God. Sa lahat ng nagsitanggap sa ating mahal na Panginoon, sila lamang ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Sino lamang ang binigyan ng karapatan na maging anak niya, yun lamang tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Kaya tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso at siya'y naghihintay na inyong pagbuksan at papasukin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Ang sabi po ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. Ang pananampalataya po, ito po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa napakinggan po ninyo ang salita ng Diyos, nagkaroon kayo ng pananampalataya. Ibig sabihin na isagawa niyo po ang unang susi ng kaligtasan, ang pananampalataya. Ang ikalawa po ay makadiyos na pagsisisi, na sinasabi ng banal na kasulatan, lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Kaya kinakailangan tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan dahil ang kasalanan ay meron pong kabayaran. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Praise God, hallelujah. Kaya ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating kalikuan. Ganon katapat ng ating mahal na Panginoon. Gaano man karami ng ating mga nagawang kasalanan simula nung tayo ay magkaisip hanggang sa mga sandaling ito, once na ikaw ay nagsisi, makadiyos sa pagsisisi, lahat yan ay buburahin, lahat yan ay patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ang ikatlo, bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Para ganap na mapatawad ang ating mga kasalanan, ang sabi po ng Acts 2:38, mga gawa 2:38, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit kinakailangan tayong mabautismuhan? Sapagat sinasabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Kapag hindi tayo sumampalataya at mabautismuhan, tayo po ay parurusahan. Yun ang ayaw ng ating dakilang Diyos, na tayo po ay maparusahan. Kaya ngayon, binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ay magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Tayo pala ay nawalay, napahiwalay sa ating mahal na Panginoon dahil sa ating kasalanan. At ngayon po yung araw ng pagtanggap, ngayon yung araw ng pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon, kapag tayo nagbalik loob sa Kanya, ang mahal na Panginoon ay babalik sa atin. At kapag tayo lumapit sa Kanya, ang Diyos ay lalapit sa atin. Praise God. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Pagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Huwag po kayong uuwi. Sa araw nito, ikaw ay aking natagpuan, aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras ito, labis po akong nagsisisi. Patawarin mo po ako, hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Ako'y nangangako, ako'y maglilingkod sa iyo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen.
Kami po ang mananalangin para sa inyo, manatiling nakataas ang inyong mga kamay. Mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang mga panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Evangelista Wilista Dalmena, mahal na Panginoon, narito po ang mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, hallelujah, na sila'y patawarin mo, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkakasala. Simula nung sila'y bata pa hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah, nawa ito po ang pasimula ng kanilang mainit na paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, O Diyos. Manahan ka sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah. Maghimala ka sa kanilang buhay upang mapatunayan nila na ikaw ay Diyos sa buhay na dapat nilang paglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Panghawakan mo sila, mahal na Panginoon, at aming dalangin, O Diyos, iligtas mo po sila maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo rin po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga baguhan na ngayon ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, dalawa na po ang inyong naisagawa. Una po ay pananampalataya, pangalawa po ay pagsisisi ng kasalanan. Ang ikatlo po, pagtapos po ng ating banal na gawain, huwag niyo pong ipagpaliban na kayo po ay kinakailangan mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang pangapat, ang Diyos ang sayang magsasagawa kung kayo po ay patuloy na maglilingkod sa kapanalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang ni Evangelista Wilista Dalmena, ang aming mahal na Pastor Diyos, hallelujah, na kumandili ng kaalaman at unawa, mahal na Panginoon, upang kami, mahal na Panginoon, mahubog, O Diyos, hallelujah, mahal na Panginoon, dalangin po namin, iunat mo pong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, bago pong lahat, humihingi po kami ng kapatawaran, saan man kami nagkulang, nagkamali at nagkasala, anumang mga nagawa namin na hindi mo kinulugdan, patawarin mo po kami, O Diyos, at bago po namin, mahal na Panginoon, bitin ang aming mga kanya-kanyang mga kahilingan, mahal na Panginoon, ang pangkalahatang pananalangin, mahal na Panginoon, na dalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah, ang buong pamilya ng aming minamahal at ginagalang na mahal na Pastor, beloved Mama Dear, O Diyos, hallelujah, ang buong Almeida family, O Diyos, dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang pag-comfort mo sa kanila, mahal na Panginoon, dalangin po namin, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy silang patatagin, mahal na Panginoon, patuloy silang gabayan, mahal na Panginoon, at pagpalain sa lahat ng bagay, material, pisikal, higit ang espiritual na pagpapala, iba yung karunungan, mahal na Panginoon, ipagkalubos sa kanila, mahal na Panginoon, upang patuloy kaming matuturuan, mahal na Panginoon, hallelujah, na ayon sa iyong banal na kalooban kung paano kami lumakad, O Diyos, hallelujah, nang nararapat sa iyong paningin hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang buong pamilya ng aming minamahal, iginagalang ng mga magulang sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo, ang kaliwa sa patin ng katawanan, doon ang taglay ng karamdaman. Palayasin po natin ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Kung may mga problema, mga minamahal, hallelujah, ating palayasin yan sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Maging anuman, mga minamahal, ang ating mga natitirang mga kahinaan o mga bisyo, hallelujah, tayo magsumamo sa ating mabait na Diyos. Narito po kami minsan ng Pao Diyos sa unang mga panalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang ni Evangelista Wilista Dalmena, na sa lahat ng pangangailangan ng aming mga minamahal, mga kapatiran, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema, mahal na Panginoon, anuman ang kanilang mga kahilingan ayon sa iyong banal na kalooban, ito po ay ipagkaloob mo, O Diyos, hallelujah, at sa kapangyarihan na pinagkaloob mo sa amin, sama-sama naming pinapalayas ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, tuberculosis, diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, palalabo ng mata o pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, demonyo ng kedong, demonyo ng psoriasis, demonyo ng sakit sa puso, demonyo ng sakit sa bato, anumang uring mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, magsinayos ko sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Demons of sicknesses and diseases, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, hallelujah. Be healed in the mighty name of Jesus. Problem be solved, vices begun, demons of doubt and unbelief cast out in Jesus' name, hallelujah. Demons of doubt and unbelief cast out in Jesus' name. Homosexuality, lesbianism, materialism cast out. Demons of anger, hatred cast out in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name. Victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay sisigaw ng tinig
ng pagtatagumpay. Ang kinin po natin ng ating mga panalangin ay tinugon ng ating mahal na Panginoon at ang lahat ng mga demonyo na ating pinalayas, yan po mga minamahal ay lumayas na, lumayo na milya-milya mga minamahal para hindi na babalik. Tayo po ay sisigaw ng 3 times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, buong lakas mga minamahal galing sa puso at tayo po ay lulukso mga minamahal, wala pong magbibiro, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise God, na tunay nga pong tayo pinagpala ng ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nang dahil po yan sa mga unang panalangin ng ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeida. Happy 28